Halos tumigil ang mundo dito ng mga fans ng Cleveland Cavaliers dito sa naging huling tira na Jason Tatum. Grabe si Dion Wade, binuhat ng Cleveland Cavaliers, nag-apoy sa 4th quarter, binasag ang win streak dito ng Boston Celtics. Grabe, halos manlumo si Jason Tatum. Ito ata ang pinakamasakit na pagkatalo nila. Matindi ang laban ngayong araw dahil magtatapat lang naman dito sa Eastern Conference ang top team na Boston Celtics kontra dito sa top 3 na Cleveland Cavaliers. Matindi-tindi ang kakaharapin ngayon dito ng Cleveland Cavaliers dahil nasa win streak number 11 lang naman ngayon dito ang Celtics. Yung huling talo nila ay nitong January 20 pa kontra dito sa Denver Nuggets. So grabe ang momentum na nagagawa ngayon dito ng Boston. So dito na tayo, home court advantage para dito sa Cleveland Cavaliers. Wala nga pala ngayon si Donovan Mitchell dahil sa kanyang injury. So dito na tayo sa opening quarter, mainit agad ang outside shooting dito ng Boston Celtics mula yan dito sa apat na magkakasunod na tres dito nila Jason Tatum, Jaylen Brown at Kristaps Porzingis. Abot agad sa kalahati ng score dito ng Boston Celtics ang lamang nila dito sa Cleveland Cavaliers. Medyo nahihirapan ng Cavs dahil wala ang kanilang number 1 offense na si Donovan Mitchell. Dito sa first quarter, kumanak agad ng 13 points dito si Jason Tatum, samantalang 10 points naman para kay Kristaps Porzingis. 33-25 up by 8 ang Celtics. Opening ng second quarter, nagpatuloy ang mainit na momentum dito ng Cavs sa kanilang outside shooting at naibabangan nila sa 5 points ang lamang dito ng Boston Celtics under 10-minute mark. Mukhang ayaw pa rin papigil dito ni Jason Tatum dahil sinundan niya pa ng 5 straight points dito ang Boston Celtics mula sa kanyang layup at isang step back 3-pointer. Makapasok ang opensa dito ng Cleveland Cavaliers dahil ang ganda ng depensa na ipinapakita dito ng Boston Celtics. Kulang din ang katulong dito sila Jarrett Allen kaya buti nilang medyo nakakapukol pa sila dito sa kanilang outside shooting. Yung problema ng Cavs kapag nagkakaroon na ng momentum dito si Jason Tatum kaya naman muling umangat sa double digit na lamang dito ng Boston Celtics by the end of first half, 55-45. Meron ng 22 points para kay Jason Tatum samantalang 14 points naman para kay Porzingis, 13 points naman para kay Jarrett Allen. Ito na tayo sa third quarter, naghahabol pa rin dito ang Cleveland Cavaliers. Mainit pa rin ang momentum dito ni Jason Tatum pero ganda naman ang team effort na ipinapakita dito ng Cavs sa pangunayan dito ni Jarrett Allen at Isaac Okoro. Unti-unti nang gumaganda yung inside offense dito ng Cleveland Cavaliers. Back-to-back dunk mula dito kila Jarrett Allen at Evan Mobley. Yung masakit lang kasi talaga ang buenas ng outside shooting dito ng Boston Celtics mula dito kila Al Horford at kila Porzingis. Natapos ng third quarter 87-71. Fourth and final quarter, bilog talaga ang bola, no? Hindi mo talaga masasabi kung sino talaga ang mananalo hanggat may oras pa. Ganda ng ipinakitang effort dito ng Cleveland Cavaliers, never say die. Lalo na para dito kay Dion Wade, apat na magkakasunod na tres ang ipinakita niya dito para sa Cavs, dahilan para magkaroon sila dito ng momentum. Baba sa tatlo, under 4-minute mark ang kalamangan ng Boston, 97-94. Di pa natatapos dyan ng biglang pag-apoy dito ng Cleveland Cavaliers dahil nasundan pa yan dito ni George Niang. Umalat ang mga tira ng Boston Celtics, naging lamang ng isa dito ang Cleveland 105-104 last 19 seconds mula dito sa dunk ni Dion Wade. As ball possession dito para sa Boston Celtics, naging crucial pa ang laban dahil dito sa huling tira na Jason Tatum. Pero buti na lang naging successful ang challenge dito ng Cavs at sila nga ang nanalo dito sa laban 105-104. Grabe, sobrang disappointment ang nangyari dito kay Jason Tatum. Una sa Cavs, si Dion Wade with 23 points sa sinusundan ni Allen with 21 points. Jason Tatum 26 points, Kristaps Porzingis 24 points.